Isa sa nagpapa-appreciate ng value ng property is yung location, yung malapit sa lahat. Malapit sa malls, hospitals, simbahan, at higit sa lahat ay along the highway lang. At isa pa, yung isang property na kung saan located sa isang exclusive na subdivision with complete amenities at malapad na kalsada tulad nito. At ngayong araw ay bibigyan namin kayo ng isang property na merong 120 square meter na lot area and 70 square meter na floor area. 2 bedrooms, 2 toilet and bath, provision for 2 to 3 car garage, complete ang turnover, naka-tiles, naka-paint with partition. No other than our Casa Filina here at Casa Buena de Pulilan, Bulacan. Rog Camacho here, isang licensed real estate broker, and for today's vlog ay sisilipin natin itong bago nilang model unit dito sa Casa Buena de Pulilan, Bulacan, kung saan ay 5 minutes away from SM Pulilan and 10 minutes away ay andun ka naman sa SM Baliwag. At dito, ito ay along the highway lang at kung saan less than 1 hour or let's say 1 hour pag walang traffic ay andun ka na sa Metro Manila. At eto nga pong subdivision na to, we can guarantee that this is 101% flood free, no fault line, at ang gawa ditong bahay ay purong buhos. Kaya makakasiguro kami sa inyo mga future homeowners and investors na matibay yung gawa dito sa Casa Buena de Pulilan, Bulacan. Alright, so for our Casa Filina model unit, meron itong lot area na 120 square meter hanggang dito, no? Most likely hanggang dito yung ating lote. So usog ka pa dun para makita nila kung gaano kalaki talaga itong magiging 120 square meters. So to give you an idea, 10 by 12, so 10 meters wide yung front, then 12 meters wide naman yung depth ng bahay. So let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's a very good example for 120 square meter na lot area. And this house, you know, napakaganda nito kasi hindi ito katulad ng ibang bahay na meron isang firewall sa gilid. Ito kasi, this is a single detached unit. So meron kang setback sa front, meron kang space, or meron kang bintana, source of natural light sa front, sa likod, and both sides. Ganito kaganda yung ating bahay. Tara, ikutan natin. So this is provision for 2 car garage up to 3 car garage. Hanggang dito siya. Ayan. Then meron tayong setback sa likod na nasa mga 2 meters din na pwede ninyong gamitin for your future expansion. Hanggang dito siya. Okay? Kung mapapansin nyo, may mga bintana. Then, ganun din dito sa likuran natin. Meron din siyang setback dito sa side na to. Okay, so ngayon ay ipapakita namin sa inyo kung yung 70 square meter na floor area. So sa ibang project kasi, ang 70 square meter na floor area, ginawa nila 3 bedrooms lang, 2 toilet and bath. Dito, yung 70 square meter na floor area, 2 bedrooms with 2 toilet and bath. Check natin. So for sure, napakalaki ng mga kwarto dito. So, sa turnover natin, sa door nila, this is made of steel door. Yan.
para hindi aanayin. Kasi normally, pag once na bibili tayo ng bahay, wood, no? Pag once na hindi agad nalipatan, tendency ay nasisira ka agad dahil sa ulan. Lalo na tulad nito, wala siyang balcony. So yung anggi niya, papasok dito, masisira ka agad, mabubulok agad yung ating mga pintuan. Good thing, dito sa Casa Filina ay solid or steel door na po tayo. Tapos hindi po siya inaanay. Okay? So next is our, yan, yung ating bintana, no? Yan siya. At lahat po ng bintana dito ay hindi mo na kailangan magpag-grills pag once na lumipat ka. Kasi may kasama na itong mga built-in na mga grills, sliding door yung ating mga bintana, mataas yung floor to ceiling height natin kaya maaliwalas dito. So dito sa kanilang floor plan, eto talagang napapahanga ako dito kasi may mga ibang bahay na sobrang hirap pong ayusan. Hindi mo alam kung saan nilagay yung living area as well as yung inyong dining area. But here, L-type na sofa bed. Yan, L-type na sofa bed. Diyan mo ilagay yung inyong TV sa side na yan. Then you can put your, magandang ilaw dito sa inyong living area. Then meron tayong dalawang bintana as your source of natural light and ventilation. Okay, so sa paint, white yung paint natin. Tapos yung ating flooring, 60 by 60 na ceramic tiles. Then this is our, guys, dining area. Yan, buksan natin yung ilaw. So dito sa ating dining area, as you can see, naglagay sila dito ng round table, 4 seaters, up to 6 seaters. Kasyang-kasya naman dito, no? Kasi malapad pa ito, malawak pa ito. Tapos ito, yung stairs natin, kung mapapansin ninyo, ay wala silang ginamit na kahoy dito. So lahat yan ay buhos, tapos bakal naman yung railings natin. Then dito sa side na to, dito natin matatagpuan yung ating toilet and bath, which is meron siyang shower area. So sa ating shower area, meron siyang saksakan na rin para sa heater, kung gusto niyo pong maglagay ng water heater, lalo na po ngayong bare months. Kaya yan, ideal po siya. Meron siyang provision, hindi mo na kailangan magbutas pa dyan para maglagay ng extension para sa inyong water heater. So dito, given na po siya. Then next po ay meron tayo ditong partition sa ating mga CR, dito sa ating shower area. Nasa ganon, pag naligo dito, yung tubig ay hindi kakalat dito sa inyong lavatory area. So ayan, yung complete. Ito na yung actual turnover for our toilet and bath. Then next, nahuli no? Ito yung ating kitchen area. So kung gusto nyo po ng malapad na kitchen area, this is perfect, no? So dito, ito yung ating gas range. Sink natin, double sink. Tapos meron tayong bintana dito, guys. Ayan. So yun yung bintana natin. Source of natural light and ventilation dito sa ating kitchen area. Ito yung space para sa ating sa ating refrigerator. Okay, now, kung gusto niyo pong palakihan ulit yung ating kitchen area, meron pa tayong space doon na nasa mga 3 meters wide na po pwede nating i-maximize, po pwede nating gamitin the moment na makalipat kayo dito. Kasi yung bahay, 70 square meter ang floor area. So when we say 70 square meter na floor area, 35 yung baba, 35 yung taas. So imagine that for 120 square meter na lot area, 35 lang yung tinayuan ng bahay. Then the rest, yun yung open space ninyo na po pwede ninyong gamitin pag once na nakalipat kayo sa bahay mo. Okay, para sa mga future homeowners and investors na medyo tight yung budget, no? At gusto nila malaki na kaagad yung lot, kukunin nila nang sa ganon, meron silang future expansion, then eto yung the best para sa inyo. Kasi ang bahay na to ay 4.9 million pesos lang, 120 na ang lot area mo, then 70 square meter na ang floor area. So napakamura nito dito sa Pulilan, Bulacan. Okay, so next naman po is akit tayo sa taas. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki itong ating mga kwarto. Kasi yung ginagawa kong bahay, 70 square meter ang floor area, 3 bedrooms. Dito, 70 square meter ang floor area, 2 bedrooms lang. So now, pagpasok natin dito, meron pa tayong space. Yan. Sa mga 4 square meter ito, tapos naglagay sila dito ng
table, yan, parang waiting area. Tapos, eto, meron ulit itong space. Tapos, saka ngayon nagkaroon ng toilet and bath. So, dito sa ating toilet and bath, kung ano yung turnover natin dun sa baba, ay ganun din po dito. Now, let's check our bedroom number 1. Okay. So, sa bedroom number 1 natin, para siyang loft bed. Okay? Dito sa ilalim, naglagay sila ng study area. Dito sa taas, yung inyong pinaka-bed. So, this is good for 2 person. Kung gusto niyo pong gawin ganito, no? So, pwedeng maglagay ng double deck na bed. Tapos, meron pa naman din tayong space dito para sa inyong cabinet. Ayan. Buti na lang, no? Yung developer talaga nag-effort na maglagay ng cabinet kasi may mga clients tayo, may mga viewers tayo na, wala pang cabinet. Mas masikip siya pag nilagyan ng cabinet. So, eto, nakita nyo na guys, kung gaano kalaki yung space ninyo pag once na naglagay na po ng mga built-in cabinet. Then yung floor to ceiling height is okay. Then you have 2 windows. One here. Then another one here. Kaya, well ventilated po tayo. Okay, so next is our master bedroom. Wow! As in wow sa sobrang laki. So if you have your kids, no? For example, tulad ko, I have 3 kids. Sa ganitong kwarto, pwede mo nang patulugin sila dito lang. Kasi sobrang laki po ng inyong master bedroom. So malaki na yung master bedroom, mataas pa yung floor to ceiling height. Then aside from that, you've got 1, 2, 3, 4 source of natural light. 2 windows, and dito naglagay sila ng paintings or otherwise yung mga fluted panel, pwede nyo ilagay dito para merong accent yung inyong headboard. Then that's it. Andun yung space for your built-in cabinet on that side. Ayan siya. So yan yung built-in cabinet on that side, no? So napaka-spacious po nung bahay nito. First loss, 4.9 million pesos. Again, 120 square meter ang lot area ninyo. So karamihan dito for a 5 million pesos. Ang lot area ay nasa mga 80 square meter madalas. Dito, 120 square meter na. 70 square meter ang floor area. Yes, 2 bedrooms lang. Pero guys, ang dami pang space for your future expansion. Kung gusto nyo po ng additional room for your parents na hindi nakakaakit sa taas, then maglagay kayo ng kwarto sa baba. Kasi ang dami nyo pa pong space. May sa likod, mayroon dito sa kabilang side. Merong kabilang side, meron dito, at meron din dito sa likuran natin. So, hindi na tayo makapag-extend ng room sa harap kasi konti na lang po yung setback na natitira natin for our space sa front natin. Future homeowners and investors, eto na yung price for our Casa Filina dito sa Casa Buena de Pulilan, Bulacan. So yung minimum lot area natin dito ay 120 square meter. Ang floor area ay 70 square meter. So 2 bedrooms, 2 toilet and bath, 2 to 3 car garage. Complete ang turnover, naka-tiles, naka-paint with partition at may kasama ng mga window grills yung bahay natin. So yung price natin dito is 4,928,000 pesos. Then, eto naman yung ating down payment kasama yung ating processing fee, which is amounting to 1,165,600 pesos. Bawasan natin ng reservation fee, 40,000 pesos, at yung remaining balance ay payable po siya for 24 months nang walang interest. So, sa mga clients natin na hindi nagmamadaling lumipat, no, pwede ito sa inyo kasi yung bahay na to ay pre-selling. Open ito for immigrant, OFW, seafarer, or even locally employed as long as wala tayong mga unpaid na mga credit cards or bad records dito sa Pilipinas or sa bank dito sa Pilipinas, ay for sure ma-approve kayo basta't mag-comply lang ng mga requirements. Yung ating monthly down payment for 24 months without interest is 48,566.67 per month.
Then yung remaining balance natin na 80% is yun ay iluluan natin through bank financing. So kami na rin as a developer ang magpa-process ng inyong loan sa bangko. So all you need to do is to provide all the requirements na hihingiin sa inyo ng bangko. Tulad ng 2 valid ID, 1-month payslip or 3 months payslip, certificate of employment, job contract, salary certificate, proof of billing, birth or marriage certificate, and yung inyong TIN number para sa pag-transfer po ng title. Tapos kailangan din po namin ng inyong SPA or Authorized Representative kung wala po kayo dito sa Pilipinas para naman ito sa mga OFW, seafarer, and immigrants nating mga kababayan na gusto mag-avail through bank financing dito sa Casa Filina. Okay? Then, yung ating monthly amortization for 15 years through bank financing is 37,675. Then for you to avail this unit, dapat sumasahod tayo ng at least 125,585. Paano naman sir kung ang salary ko ay 100,000 lang? Okay, eto po yun. Pag 100,000 lang po yung inyong salary, kailangan po natin ng co-borrower. Sino-sino po ang po pwedeng mag-co-borrower? Po pwede po yung inyong nanay, tatay, brother, sister, or yung inyong asawa. Po pwede rin naman po kung hindi pa kasal, yung inyong fiancé. As long as parehas po kayong single. Okay, so for more details po about this project, trippings, and reservation, please dial this number na ipa-flash namin sa inyong screen. Rog Camacho here, isang licensed real estate broker at nagsasabi, for your safety, dapat sa licensed broker lang kayo makipag-usap or accredited agent.